Samantala, taas noo raw na haharapin ni Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa ang anumang reklamo na posibleng isampa laban sa kanila ng Korte Suprema o sa Korte Suprema. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Quad Committee na papanagutin ang dalawang mambabatas dahil sa umunoy pagkakasangkot ng mga ito sa madugong Duterte drug war, bagay na ayon kay De La Rosa ay isa lamang demolition job. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng kahandaan sina Senador Christopher Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa na harapin sa korte ang kasong inirekomenda laban sa kanila ng House of Representatives Quad Committee. Ito ay ang kasong crime against humanity at genocide. Ayon kay Go, nasa korte ng desisyon kung sakali man at matuloy na sila ay makasuhan. Matagal na itong binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasuhan sila sa korte kung may hawak silang ebidensya laban sa kanila kaugnay ng ikinasa nilang war on drugs. Binanggit din ng senador na nasa mga kababayan na natin ang humusga kung ano ang kanilang naramdaman na benepisyo sa gera laban sa iligal na droga. Nagtataka lang ito na idinamay ng Quadcom ang mga wala namang kasalanan at walang kinalaman. Lahat na lang gustong makasuhan kahit hearsay lamang ang mga ebidensya na nakalap sa Quadcom hearing. Para naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, bahagi ng demolition job ang rekomendasyon ng Quadcom. Sa simula pa lamang ay intensyon nilang gibain ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Kung sakali at hindi sila manalo ni Senator Go sa 2025 midterm election, ay wala nang hadlang sa ikinakasa nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganun pa man ay tiwala si De La Rosa sa pagiging patas ng ating mga korte at papanig sa kanilang katotohanan. Binatikos nito ang ilang miyembro ng House Quadcom dahil nang nakaupo pa sa Malacanang si dating Pangulong Duterte ay suportado nila ang kampanya laban sa iligal na droga. Tinawag pang ilan sa mga ito na himudpuit kina dating Pangulong Duterte at dating Special Assistant to the President na si Senator Bongo. Ngunit ngayon, sila pa ang nangunguna sa pagbatikos sa war on drugs upang mapagbigyan lamang umano ang kanilang patron. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.